Kamusta po? You're watching the News Listener by Angelo. I'm sure guys narinig nyo ng news na itong si Leandro Leviste ay pupunta ng iba't ibang bansa sa susunod na buwan. Okay? Mag-world tour siya. Okay? At mukhang may pasaring siya kahit na gusto niya mag-world tour. Okay? So pag-usapan natin yan. At pag-uusapan din natin yung tinatawag na main character syndrome. Kasi nakikita ko to sa mga iba't ibang tao na nagsasabi sila ng may pagka ganito si Leandro, may main character syndrome. Okay? At ang pag-world tour niya ba ay para ba sa pagiging congressman o meron bang ibang dahilan para siya ay pumunta ng iba't ibang bansa? Okay? So pag-usapan natin 'yan. Unang-una, tignan natin itong video na nakikita nyo from Billionario News Channel. Pero hindi natin i-play. Okay, hindi natin kailangan i-play yung video. So titignan natin yung actual na letter niya sa House Speaker na si Boji D. Okay? So dito nakikita nyo na ang request niya for travel clearance. Sabi niya dito, this is respectfully requested to issuance of travel clearance for my personal visit to the United States of America, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Cambodia, Timor-Leste, France, Germany, Belgium, the Netherlands, Italy, Switzerland, Austria, Portugal, Spain, Australia, the United Kingdom, China, and United Arab Emirates for the period uh, 8 February to July, 26 July 2026. Imagine nyo, how many countries ba to? Isa, dalawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Halos almost like 20, sabi nga dito sa baba, halos 20. Okay? Na yung mga countries niya, pupuntahan niya. Pero hindi niya sinabi dito, what's the reason yung pagpunta niya sa iba't ibang bansa. Okay? All consequential expenses arising from this travel shall be at no cost to the institution. So kumbaga, walang gagamitin daw na ah, pera ng kongreso pagpunta niya doon sa iba't ibang bansa. So meaning gagamitin niya yung actual niyang pera. Okay, alam naman natin guys, bilyonaryo itong si Leandro Leviste. Pero nakakapagtaka sa kanyang request kay Speaker Boji D, eh wala naman siyang inilagay na reasons. Okay? Walang reasons. Now, itong request niya, pagkatapos niya itong request guys, pakita ko sa inyo yung another post from Inquirer.net. Now, pagkasabi niya, Leviste claims, pagka-request niya ng travel Leviste claims admin allies asked him to travel, stop releasing documents. So, that means, sa kanyang pananaw, okay, itong si Leviste, na nakipagpulong sa mga we don't know how he talks to the administration allies sa House of Representatives na pumunta ng iba't ibang bansa para hindi daw ilabas yung mga dokumento laban sa kanila. Nakakapagtaka, bakit kailangan pang sabihan siya na pumunta ng iba't ibang bansa para lang hindi niya i-release yung documents. 'Di ba hindi mo naman kailangan kumbaga pagsabihan, hindi naman kailangan na ikaw dapat pagsabihan nila para i-release mo yung dokumento. Bakit kailangan mo pang parang i-hostage yung documents? Pwede naman siguro na i-release mo na lahat, 'di ba? Kasi nakakaumay na eh. Nag-request ka ng travel clearance para pumunta sa iba't ibang bansa, tapos sasabihin mo, yung mga kalyado ng administrasyon, sinabihan ka mag-travel para
hindi mo ipakita. So for me, dapat ipakita mo na lang, 'di ba? Para matapos ng issue ng Cabral files o yung Leviste files. Kasi kung kahit anong issue sasabihin niya, idadahilan niya na kasi ginigipit siya dahil hawak-hawak niya yung Cabral files, 'di ba? So no unang-una, sana nung Setyembre ng last year at bago mamatay yung yumaong si Yusek Cabral, sana nilabas niya na, 'di ba? Yung dokumento at para malaman kung meron talagang ah, insertions o kung ano man. Ang problema para sa akin guys, yung mga documents hindi niya naman pinapakita kung meron talagang anomalya. Kumbaga, hawak-hawak ko 'to pero wala siyang ginagawang investigasyon. Kasi nga hindi siya allowed to do the investigation. Hindi niya naman talaga kumbaga kailangan gawin ito. Dapat yung documents kailangan i-check ng mga lehitimong agency katulad ng DPWH, Ombudsman, etc. etc. Diba? So yan na nga eh. I-release mo na. Ang hirap sa kanya, kahit anong issue, kahit yung kanyang solar firms, kahit sa mga maliliit na bagay yung pagpunta niya sa abroad, kino-connect niya yung Cabral files, 'di ba? So talagang may pagkaano siya eh. Gusto niyang yung anong tawag nito? Yung limelight, yung spotlight nasa kanya palagi. At yan ang isa sa mga kumbaga syndromes o let's just say kumbaga anong tawag nun? Parang merong characteristic ng pagiging isang main character. Okay, so share ko sa inyo guys. Itong punta lang kayo ng Google, search nyo lang. At sabi dito, main character syndrome is a popular non-clinical term for viewing oneself as protagonist in life movie, often resulting in self-centered, attention-seeking, and romanticized behavior. So, kitang-kita niyo yung self-centered, attention-seeking. So, parang nagtutugma itong behavior ni Leandro Leviste, 'di ba? At sa kanyang kumbaga hawak-hawak ko itong Cabral files at ako yung hero na makakapag palabas ng korupsyon sa Pilipinas. Ang problema, siya mismo, meron siyang tinatawag nito, meron siyang problema na dapat kailangan niyang resolbahin. Hindi siya hero. Kumbaga, tinatakasan niya isa sa mga responsibilidad sana na ginawa niya. Di ba? Now, what could be one of the reasons na kailangan niyang pumunta ng ibang bansa? Okay, sabi dito, naisip na isa sa mga nakita kong reasons is tinatakasan niya ba o gusto niya makipagpulong sa mga Pilipino overseas? Okay, kasi anong gagawin mo as a congressman sa iba't ibang bansa? Well, yung responsibilidad mo nasa Pilipinas, nasa iyong distrito. Diba? Okay. Tandaan nyo guys, sabi ng isa sa mga, I'm not sure kung sakto to ang network ni Leandro is maybe about 54 billion pesos. Imagine niyo ang dami niyang pera na doon sa actual niya na solar firms na hindi naman kumita. Binenta niya pa at mukhang nakakuha siya ng limpak-limpak na pera. Okay, now, what could be one of the reasons? I'm thinking na yung lumabas na violations ng ano nga yun, yung sa
Department of Energy at meron isa pa naman, isang ah, violation na nagawa ng isa sa mga firms niya. Okay? Yan, pag-usapan natin guys. Ito, pakita ko sa inyo, GMA News, okay? Na sabi dito, ERC Solar para sa Bayan, posibleng imbestigahan dahil sa, okay, punta tayo dito. Dahil sa 18 pesos kilowatt na singil sa Occidental Mindoro noong 2020. Imagine niyo, hindi pa to congressman si Leandro Leviste, ha? O sige, panoorin natin guys. Umpisa tayo dito. O sa umpisa. Hmm. Ah, aray. Imagine niyo, 2020 pa to yung issue sa singil anong bayan ito? Occidental Mindoro. 2020, Duterte pa to, di ba? At hindi inimbestigahan, hindi pa kumbaga hindi pa to nalaman ng Pilipino. Ngayon pa lang nalaman ng mga Pilipino na meron palang issue tong si Leandro doon sa Occidental Mindoro. Oh, o sige, tuloy. Mm. Mm. Kumbaga walang aprobado, hindi kumbaga yung company niya no, ni Leandro Leviste, hindi nakipagpulong sa ERC para i-discuss yung singil. Okay? At 2020, imagine niyo ang laki ng singil sa Quirente. Mas malaki pa dito sa amin. Dito sa amin, sometimes mga 10 pesos per kilowatt. Ang pinakamataas siguro, 13. Kung mga summer season. Pero sa kanila, 18 kilowatts. Grabe. Sige. Imagine niyo guys, yung kanilang sanang promise, okay, 3 pesos per kilowatt, eh naging 18. Mas mahal pa sa kooperatiba nila. 'Di ba? Oh, sige. Mm.
Sino naman yung kumbaga sino naman yung merong kasalanan kung palugi na kayo? Kumbaga ang dahilan nangdadahilan pa, eh. Hindi niyo na nga tinupad, sumingil ka pa ng ₱18. 'Di ba, anong utak 'yun? O tapos sabi niya dito yung hinihintay yung IRR, okey, pero I'm pretty sure may sagot yung, ERC. Okay, imagine ninyo, sabi niya yung IRR hindi pa daw inisyuhan do'n sa lugar na 'yon, kaya tinaasan nila ng sweldo. 'Yun ang kanilang dahilan bakit tinaasan. Okay, hinihintay daw yung IRR, ah, more than years pero wala pa daw. Okay, o sige. Oh, 'yan. Oo. So nagdadahilan pa, eh. So, could this be the reason why napupunta siya sa ibang bansa, iba't ibang bansa dahil, siguro may mga issues na laban sa kanya, yung multa, tapos ito naman, tapos yung congressional na franchise. So, ano ba, tatakas ba siya o makikipagpulong sa mga Filipino communities? I think nakita ko at may nakita akong ganyan, eh. Pero, that could be one of, his reasons. Probably iiwasan, pero sa kaniyang dahilan, sabi niya daw, eh, pinapa pa-abroad siya dahil, hindi daw niya, sinabihan siya ng mga administration allies na, "Wag mong ilabas yung dokumento." So, dapat hindi mo na kailangan hintayin na na mag-abroad ka. Dapat unang-una pa nilabas mo na. Okay? So, ano sa tingin niyo guys? Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please hit the like and subscribe button. And salamat po sa panonood. I'll see you sa susunod po na video.